Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron po tayong dumating na ahente ngayon na medyo malaki-laki po yung pinagbayaran natin ngayon. Nalagas yung ating kaperahan dito sa tindahan. Pero ito guys ay okay lang naman dahil last week pa po natin to inaantay. Itong ahente po natin ng alak from Mendez. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung kinuha ko po na 12 case ng Red Horse at Grande. So, magkahalo na po yun mga kasari. And, magpa-price update din po tayo kung magkano ang puhunan nun at bentahan ko po dito sa tindahan. So, ayan guys. Ngayong Monday, talagang malalagas yung ating kaperahan dito sa tindahan. Bago ko ipakita sa inyo guys, yung kaka-deliver lang na nandito sa likuran ko, yung mga alak na kinuha ko sa ahente. Tingnan nyo guys yung itsura ng tindahan. Sobrang kalat po. Tinulungan pa nga ako ni mother dyan guys magkuha ng mga case. Pero meron ng 5 case sa labas. Kaso nga 12 case yung kinuha natin. Nandito pa sa iba. Sa loob yung iba. So ayan, nagkagulo na dyan. Ang kalat tingnan. Kasi kanina, kaya niya ako tinulungan ni mother. Merong nag-Gcash kasi mga kasari. Kaya ayun. Inuna ko muna yung nag-Gcash, kaya siya yung nag-asikaso ng mga case para iabot doon sa ahente. And after ko namang mag-Gcash, tinulungan ko din naman si mother. Tiningnan kong maigi yung mga ibinababa kung sakto ba, kung may basag. Dahil guys, doon sa ahente ko, meron akong pinapalitan na isang bote ng Red Horse na malaki. At buti guys, napalitan. Eto na po siya. Yung Red Horse. Itinawag muna to bago napalitan. Buti pumayag na mapalitan. Tsaka hindi naman ako mga kasari kumukuha sa iba ng alak. Sila lang talaga yung ahente ko ng Red Horse, ng Grande. So, yung pinapalitan ko kasi guys, may basag siya dito. As in basag. Talagang pag ginanon mo, talagang parang lalaglag na. Pero hindi tumatagas yung alak guys. Pero delikado yun sa mga manginginom. Kasi kapag nabili nila yun, malay nyo may bubog na sa loob. Di nabubog pa sila, 'di ba? Pumunta pa sa loob ng katawan nila yung bubog na inom pa nila. Kaya delikado guys. At buti na lang napalitan mga kasari. Ayan, thankful naman tayo at napalitan. Magkano din itong 1 litro, 'di ba, ng Red Horse. Tapos, si mother guys, buti hindi pa siya nakakaalis nung dumating yung ahente. Siya ngayon tumawag sa akin Nag-aabang na siya. Siya yung tumawag sa akin na, ay, siya may, nandyan na yung ahente ng alak. So, ayun, nataranta ang ate nyo. Buti tinulungan niya muna ako bago siya umalis. Pero, ayun, di ba nga si partner guys ay wala 1 month. So, namumroblema ako kung saan ako bibili. Kasi sa motor namin isinasakay yung pinamimili naming bigas sa Genstar. So, ngayon guys, si mother naman ay pamanggahan. So, nag-offer siya na siya na lang yung bibili. Sasakay niya na lang sa tricycle, tapos magsasakay ulit ng jeep. Binigyan ko na lang ng pamasahin pang tricycle at pamasahe pang jeep si mother. So, bibili siya ng 2 25 kilos na bigas commute. Ang hassle, di ba mga kasari? Pero, nag-offer si mother, magkakaroon tayo ng panindang bigas, di ba? Tsaka baka ito na rin yung last bago dumating si partner or baka makapamili pa tayo ng isang batch pa ng bigas. Malaan kung mauubos agad yung 25 kilos na bigas. So, 2,520 yung padala ko. Di lagas na naman ang benta, walang laman. Lagayan natin ng bigas. Tapos guys, nagpabili din ako kay mother ng 2 rim ng sigarilyo. Isang rim ng Chester na pula, isang rim ng Camel na pula. So, 2,520 yon kasi 1,260 ang isang rim. Lagas na naman. So, kumuha din tayo dito sa benta natin ng sigarilyo. So, yan yung kagandaan guys. Kapag bukod-bukod yung benta. So, talagang alam natin kung saan tayo kukuha. Ayan yung pang-permit natin. Ngayong 2025, sa 29 pa yan naka-schedule. January 29. Sa Frozen, tapos ito, yung sa kuryente payment, ito pambayad ko to. Benta naman to ng yelo. Diyan, automatic kapag may bumili ng yelo, dito ko inilalagay. So, may pambayad na tayo. Tapos yung water bill, yan, paminsan-minsan naglalagay ako dyan. Tag 200 plus lang naman yung tapungan namin every month.
So, ayan yung kagandahan ng bukod-bukod. Merong nagpa-cash in, kaya nahinto tayo sa pagbablog. Ayun, nakasakay na si mother kasi may naghahanap sa kanya, hindi na naabutan dyan sa labas. Nakasakay na siguro ng jeep. So, ngayon guys, bago ko ayusin to, mag-vlog muna tayo. Hanapin ko muna yung resibo ng ahente. Nasaan na ba? Saan ko ba pinatong? Teka lang guys, hanapin natin yung resibo. Nawala yung resibo. Wait lang guys, hanapin ko yung resibo. So, nakita ko na guys yung ating resibo. Nakalagay pala siya dito sa lagayan natin ng benta ng alak. Kaya hindi ko makita-kita dito sa lamesa. And then, ito na yung transition nung makalat kanina. Ayan, malinis na po siya. Wala na po siyang kalat dahil nailabas ko na po doon sa labas. So, ngayon guys, i-haul ko na sa inyo and pricing yung mga kinuha kong alak ngayon. So, ito po siya lahat. Idadaan ulit guys na maingay na sasakyan. Padaanin muna natin guys. Wait lang. Grabe yung preno niya. Sakit sa tenga. So, yung kinuha ko mga kasari ay 4 na grande. 4 na grande na malaki. 6 na Red Horse na malaki. At 2 500 ml na Red Horse. So, yung dito muna tayo sa 2 maliit na Red Horse. So, ang puhunan po niyan mga kasari, sa isang case, meron niyang 12 na laman. Ayan siya, 3, 6, 9, 12. Puhunan po niyan ay 614 pesos. So, ang bentahan ko po niyan, 65 kapag may bote si customer at kung wala naman, 70 pesos. Next naman guys is 4 na grande, 4 na case. Ito po siya. 1, 2, 3, tsaka yun sa ilalim niyan, 4. So, ang puhunan naman po ng grande is 596. Ang bentahan po natin nun is 125. Siname price ko na po sa Red Horse. Kasi konti lang naman yung diferensya, 'di ba? Tsaka para hindi na rin nakakalitong magbenta kapag may ibang nagbantay, same price na po sila. Kahit naman sa ibang tindahan, same price na din yung bentahan nila niyan. So 596, 125, 130 kapag walang bote. So 5 pesos ang deposito. So kanina guys, kulang ako ng 9 na bote sa malaki. So 4.5 yung isang bote niyan. So, nagde-deposit din tayo guys, hindi libre yan. Kaya, kapag may bumili at walang bote, automatic nagde-deposito din tayo kasi binabayaran din natin yan. Tapos, 6 na case naman ng Red Horse Litro. Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ang puhunan naman guys ng Red Horse Litro ay 626 ang isang case. So, 6 lang po yung laman yan sa isang case. So, 'di ba, ang mahal ng puhunan talaga ng alak. At magre-renew na naman tayo ng business permit kaya mahirap talagang ipautang yung mga items na mahal ang puhunan. Kaya hindi ako guys nagpapautang ng Red Horse Grande. Hindi ako nagpapautang niyan. Sa sigarilyo nagpapautang pa ako pero sa mga good payer. So, 626 ang isang case. Kaya ang total ng pinagbayaran natin guys kay ahente ay 7,415.25. Pero ang binayad ko na ay 7,416. Hindi ko na kinuha yung 75 centavos na sukle. So yun guys, bentahan natin ng Red Horse, ganun din. Same dito sa Grande. 125 kapag may bote si customer, 130 kapag wala. 5 pesos yung deposito po natin. So, ayan po yung mga Red Horse at Grande na ating kinuha sa ahente. So, parang ito yata na yung sa taong to and then nung 2024, parang ito na yung pinakamarami na kuha ko. Nung last week kasi hindi sila pumunta, pero nung last week, kumuha din ako, naka-siyam na case naman ako. Pero ito, 12 case itong aking mas lamang ng 3 case. Ingay nung motor. So, ang dami kasi guys nag-inuman, lalo kagabi, kahapon.
sobrang laki ng benta natin kahapon. So, ibubukod ko na lang ng vlog yon mga kasari. So, yan lang naman for today's video ang ganap dito sa tindahan. Lagas-lagas ang ating kaperahan pero okay lang at napunta naman siya sa paninda rin naman natin. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys! Bye baby! Antok na siya!